Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Regal Oliva na kung saan pinaliwanag niya yung anong ibig sabihin yung sagot ni BP Sara na ad cautelam answer doon sa impeachment case niya sa Committee on Justice. Napakagaling magpaliwanag itong si Attorney Regal Oliva. Salamat po, Attorney. Itong si Ridon, na hindi naman abogado, sumagot kaagad na non-answer. Delikado sila niyan. Kasi, pag siya, di naman siya sumagot. Let's proceed. Nako, delikado sila nito. Okay. So, Vice President Sara Duterte files an answer ad cautelam in her impeachment case. And then comes Tere Ridon saying, this is a non-answer. Ridon, hindi ka abogado. Pakinggan mo itong paliwanag ni Attorney Regal Oliva. Let's talk about that clearly, precisely, walang paligoy-ligoy. First, what did Sara Duterte actually do? Ito, napakasimpleng tinamban kung sa Bisaya. Kasi mahirap intindihin. Nung una, hindi ko ano ba yan? Bakit may ad cautelam pa? Una kong naintindihan ng konti, nag-post si Professor Malo Tikia. Ito ngayon, dagdag paliwanag, mas maliwanag, mas simple. Dahil abogada si Attorney Oliva. She did not submit a simple answer. She submitted an answer with a condition. Yon, yung ad cautelam, may condition. Ito ang sagot ko, kailang kondisyon. Ad cautelam, kondisyon. So, in a way, sinasabi ni BP Sara, yung kanyang sagot, ganito, this proceeding is flawed, defektibo. This may not even be valid. But if you insist on continuing, here is my defense. That is answer ad cautelam. Hindi ito takot, hindi ito pag-iwas. This is legal positioning at its finest. Talagang magagaling ang abogada ni BP Sara, mga abogadong di Campanilla. I just don't know magkano ang ibinayad. Baka maubos ang resources ng ating BP kapag bayad ng mga magagaling na abogado. But ako, opinion ko lang ito, ang iba dyan baka pro bono na lang eh. Kasi kung ako yung magaling na abogado, alam ko future president yung kliyente ko. Ma'am, don't worry with me. I'm fighting for the Filipino people. My services, pro bono. Ganun ang gagawin ko. Hindi naman para sa magpalakas. Kaya lang, kung ako, talagang abogado ako, at pagtiwalaan ako ni BP Sara, mag-volunteer ako. Walang bayad. Because I'm fighting for the Filipino people. Injustice. Itong ginagawa nila kay BP Sara. Alam ko, isang abogado, yung law firm ni Attorney Vic Rodriguez, nagbibigay ng pro bono. Marami na silang mga kliyente na hindi sila nagpapabayad. Basta makita nila na inaapi yung tao, pro bono kagad. Ganyan yung law firm ni Attorney Vic Rodriguez. So bakit sinabing non-answer? Hindi naman abogado si Ridon eh. Because from one lens, Tere Ridon lens, ang pananaw ni Tere Ridon, non-answer. Bakit? If you are not directly engaging the accusations head-on, non-answer yon. If you are anchoring your response on jurisdictional or procedural attacks, non-answer yon. Then, it can be framed as, hindi mo sinagot ang paratang, hence non-answer. But here's the uncomfortable truth. Ito ang katotohanan. That criticism is politically sharp but legally incomplete. Mayroon bang nag-advise na abogado kay Tere Ridon? Kasi may post si BP Sara, sabi niya na
It appears ng ibang mga kongresista, inaabuso ang kanilang kapangyarihan. Pwede ba kumonsulta kayo sa inyong mga abogado? Ganon ang advice ni VP Sara. Kasi ang iba dyan, they are bending the law. Huwag niyong abusuhin ang kapangyarihan niyo. Konsulta sa abogado. So ang tanong, sino ang mga abogado ni Terry Ridon? Oh. Because in law, you are allowed, even expected to do both. Attack the process and prepare for the merits. So ang ginagawa ni VP Sara, yung answer niya ad cautelam, she is attacking the process. Kasi yung impeachment process nyo, may depekto. Baka mamaya pupunta kami niyan sa Supreme Court. Bantay kayo. Ganon. Hindi ito either or. This is both and. So what is really happening here? Duterte's camp is essentially saying, number one, this impeachment may be constitutionally defective. So, parang, I don't know, baka konting mali lang itong Committee on Justice, baka aakyat na sa Korte Suprema ang kampo ni VP Sara. Number 2, but if you force this to trial, I will not be caught in default. Kasi nga, sumagot siya. So, when you call it non-answer, you are ignoring the second layer. It is an answer filed under protest. Yan, may kondisyon eh. Sumagot pa rin. This is where it gets interesting because now, the fight is no longer just, did she commit impeachable acts? Hindi lang yun ang tinitignan ngayon. Meron pa. The fight becomes, should this impeachment even proceed at all? Diyan pa lang, talo na. And that is far more dangerous battlefield. Kaya nag-shift na ang battlefield. Si VP Sara, siya yung nagdedepensa. Ngayon, siya na ang umaatake. The best, anong tawag doon? The best defense is offense. Yeah. Do the offensive. Hindi yung nagadepensa ka lang. Yan ang ginagawa ng ating bright na VP Inday Sara. Good luck, Congressman Terry Ridon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang mga yero nga ipanghatag sa mga tao. So, yan lang gibutang. So, kay ulan man, ugma ni ibahin-bahin sa mga tao nga nagpatindog og balay. So, lansang, pako, plinsen, yero, kompleto gyud ang ipanghatag sa mga tao nga nagkalisod. So, bahala gyud nagaulan, tabang gyud sila. Kay dinhi sa among lugar, dagan gyud nga pags. Pags dala ulan. $390 kayero. Pang tabang sa mga tao. Nga mga daot na ang ilang balay. Marami.
Karon salamat kayo sa Ginoo ug sa nagsuporta sa pagtabang sa iro labi na sa mga tao nga nagkalisod. So makabalay na gyud sila tungod sa tabang. Tinaot nga magpadayon ang inyong tabang sa mga tao nga nagkalisod.